Isang pirasong papel. Isang pirasong papel lang ang sumunog sa 7 taon naming pagsasama ni Danilo. Habang pinipili ko ang kulay ng kurtina para sa bago naming bahay, ipinipirma na pala niya ang titulo nito sa ibang babae. Ang akala kong pugad ng pagmamahal, isa palang kabaong ng pagtataksil. Pero bago ako malibing ng buhay, sisiguraduhin kong sila ang mauunang mabulok sa sarili nilang kasakiman. Handa na ba silang mawalan ng lahat? Iyan ang tamang desisyon, anak. Ipalagay mo sa pangalan ko ang titulo ng bagong bahay. Sa dulo, ang baog na yan ay tagapondo lang natin. Ang bahay na ito ay para sa tunay mong pamilya, para sa inyo ni Rhea at ng apo ko. Ang boses na yon ni Mama Mila ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hapon. Ang bawat salita ay may dalang lason, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng aming lumang silid. Bahagyang nakabukas ang awang, sapat na upang marinig ang bawat katotohanang sumasabog sa aking pandinig. Sa loob ng aking mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Isang sorpresa sana para kay Danilo. Sa loob niyon ay isang pares ng maliliit na sapatos na pambata at ang positibong resulta ng aking pregnancy test. Matapos ang maraming taon ng pagsubok, matapos ang libu-libong dasal at luhang ibinuhos ko sa harap ng altar, sa wakas ay dininig na ako. Magiging ina na ako. Ngunit ang kagalakang iyon ay tila isang kastilyong buhangin na agad tinangay ng malakas na alon ng pagtataksil. Pero ma, paano si Alvina? Tanong ni Danilo. Ang tinig ng aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, at bawat sentimong kinita ko mula sa aking negosyo ay hindi man lang kinakitaan ng pagtatanggol. Mas mangingibabaw ang pag-aalala sa kung paano itatago ang krimen kaysa sa bigat ng konsensya. Siya ang naglabas ng 7 milyong down payment para sa bahay na to. Baka maghinala siya kung bakit hindi sa amin nakapangalan ang titulo. Narinig ko ang mahinang tawa ni Mama Mila, isang tunog na dati ay inaakala kong mapagkalinga. Ngunit ngayon ay tila halakhak ng isang demonyo. Huwag kang tanga, Danilo. Sabihin mo, kailangan ng collateral para sa bago mong business venture. Masyadong abala ang asawa mo sa pagpapatakbo ng kumpanya niya para busisiin ang mga papeles. Basta ang mahalaga, ligtas ang kinabukasan ng anak niyo ni Rhea. Isipin mo ang bata, anak. Hindi siya dapat lumaki sa isang apartment lang habang ang asawa mong baog ay nagpapakasasa sa pera. Ramdam ko ang biglang panlalamig ng aking mga daliri. Ang kahon na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato. Unti-unting nanghina ang aking mga tuhod, tila nawalan ng lakas ang aking buong katawan upang manatiling nakatayo. Napasandal ako sa malamig na pader ng pasilyo. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na lalabas sa aking bibig. Ang aking lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat paghinga ko ay may dalang hapdi. Baog. Iyon ang bansag nila sa akin, sa likod ng aking likuran, habang tinatanggap nila ang bawat biyayang galing sa aking pawis at puyat. 7 taon akong nagsilbi bilang mabuting asawa at manugang. 7 taon kong tiniis ang mga parinig ni Mama Mila tungkol sa kawalan ko ng anak. Iniisip na dahil lang iyon sa kanyang pagnanais na magkaapo. Hindi ko akalaing ang mga luhang ipinahid niya sa aking mga pisngi noon ay mga luha ng buwaya. Dahan-dahan akong yumuko, tinitignan ang sapatos na pambata na bahagyang lumabas sa punit na balot ng kahon. Puting-puti ito, kasing linis ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanila. Ngunit ngayon, ang puting kulay na yon ay tila nanunumbat sa aking katangahan. Ang bawat pintig ng puso ko ay tila isang martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Masakit, nakakahilo, nakakawasak. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinulak ang pinto upang kumprontahin sila.
Sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa aking loob, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsabog. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang isang mainit na luhang gumulong sa aking pisngi. Ang huling luhang ibibigay ko para sa pag-ibig na matagal ko nang pinatay sa aking isipan. Ang pangarap kong tahanan ay isa palang entablado ng panlilinlang. Ang asawang niyayakap ko gabi-gabi ay isa palang estranghero na may itinatagong pamilya sa dilim. Tumingala ako sa kisame, pilit na nilulunok ang pait na namuo sa aking dila. Sa sandaling iyon, ang Alvina na mapagmahal at mapagbigay ay dahan-dahang naglalaho at isang bagong Alvina ang isinisilang mula sa abo ng pagkakanulo. Kung gusto nyo ng laro, bibigyan ko kayo ng isang palabas na hindi nyo makakalimutan. Hanggang kailan kaya tatagal ang inyong mga ngiti kapag ang bawat pader ng bahay na ito ay nagsimulang gumuho sa inyong ulunan? Paano nyo haharapin ang bukas kung ang bawat sentimong ninakaw nyo ay magiging kadenang hihila sa inyo sa kailaliman? Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi abot sa aking mga mata. Isang ngiti na itinahi ko sa aking mukha upang itago ang nagbabagang puot sa aking puso. Ibinulsa ko ang maliit na kahon ng sapatos sa aking bag, dahan-dahang huminga ng malalim at pinihit ang hawakan ng pinto. Ang bawat hakbang ko patungo sa loob ng silid ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit pinanatili kong matatag ang aking tindig. "Oh, Alvina, kanina ka pa ba riyan, Hija?" Ang tinig ni Mama Mila ay biglang nagbago. Mula sa pagiging matalas at mapangapi, naging malambing ito na tila isang huni ng ibon. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking braso na tila ba tunay siyang nag-aalala. Inabot ko ang kanyang kamay at nagmano. Ang tradisyong ito na dati ay puno ng paggalang, ngayon ay tila isang ritual ng pagkamuhi. "Kakarating ko lang po, Ma. Pasensya na at medyo natagalan ang meeting ko sa opisina." Tugon ko sa mahinahong boses. Tumingin ako kay Danilo na nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay bakas ng gulat na agad niyang pinalitan ng isang matamis na ngiti. "Love, bakit hindi ka tumawag? Sana ay nasundo kita," sabi ni Danilo habang lumalapit sa akin upang halikan ako sa pisngi. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pabangong ako mismo ang bumili, ay tila naging amoy ng pagkabulok sa aking pangamoy. Gusto kong itulak siya palayo. Gusto kong isigaw sa kanyang mukha ang lahat ng narinig ko, ngunit nanatili akong tahimik. Hindi pa ito ang tamang panahon. "Ayos lang, love. Alam ko namang abala kayo ni Mama sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa paglipat natin sa bagong bahay." Wika ko, pilit na binibigyang diin ang salitang natin. Nakita ko ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Danilo. Isang maliit na senyales ng konsensya o baka takot lang na mabuksan ang kanyang mga lihim. Umupo kami sa hapagkainan para sa hapunan. Naghain si Mama Mila ng paborito kong ulam, ngunit ang bawat subo ko ay tila nagiging abo sa aking dila. Sa gitna ng pagkain, nagsimulang magsalita si Mama Mila tungkol sa mga gamit na gusto niyang ilagay sa bagong bahay. "Hija, naisip ko lang, baka pwedeng ako na ang mamahala sa garden at sa kitchen ng bagong bahay. Alam mo naman, matanda na ako at gusto ko lang maging kapaki-pakinabang," anya habang naglalagay ng pagkain sa plato ni Danilo. Isang simpleng hiling sa pandinig ng iba, ngunit alam ko na ang tunay na layunin, ang unti-unting pag-angkin sa bawat sulok ng bahay na ako ang nagbayad. "Siyempre naman, Ma. Inaasahan ko po ang tulong nyo," sagot ko. Napansin ko ang palitan ng makahulugang tingin ng mag-ina. Ang kanilang kagalakan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Matapos ang hapunan, pumasok si Danilo sa banyo upang maligo. Ito na ang pagkakataon ko. Sa gitna ng tunog ng umaagos na tubig mula sa shower, mabilis kong hinalughog ang kanyang mga gamit. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot at galit, ngunit determinado akong
makahanap ng ebidensya. Sa loob ng kanyang luma at kupas na wallet, may nakita akong isang maliit na piraso ng papel na nakatupi ng maigi. Isang resibo mula sa isang pediatric clinic. Sa ilalim ng pangalan ng pasyente ay nakasulat, Danilo Hernandez Jr. Ang bawat letra ay tila sumasampal sa aking pagkatao. Junior, ibinigay niya ang sarili niyang pangalan sa anak ng ibang babae. Isang bata na tinustusan ng perang pinaghirapan ko habang ako ay nagtitiis sa mga gabi ng kalungkutan at pag-aasam na magkaroon ng sariling pamilya. Narinig ko ang paghinto ng tubig sa banyo. Mabilis kong ibinalik ang resibo at lumayo sa kanyang gamit. Humiga ako sa kama at nagkunwaring natutulog. Ngunit ang aking isipan ay tila isang dagat na nagngangalit. Ang bawat patak ng luha na pilit kong pinipigilan ay nagiging bakal na nagpapatigas sa aking loob. Hindi lang basta pera ang kinuha nila sa akin. Kinuha nila ang aking dignidad, ang aking tiwala, at ang pangarap ko para sa aking magiging anak. Ngunit habang hinahawakan ko ang aking tiyan sa ilalim ng kumot, isang pangako ang binuo ko. Hindi ko hahayaang lumaki ang aking anak sa mundong puno ng mga mandarambong. Naramdaman ko ang paglubog ng kama sa tabi ko habang humihiga si Danilo. Naramdaman ko ang kanyang kamay na pumatong sa aking balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng panindig balahibo ng pandidiri. Tulog na ang asawa ko, bulong niya sa dilim. Mahal na mahal kita, Alvina. Ang kanyang mga salita ay tila mga langaw na dumadapo sa isang sugat. Pinigilan kong manginig ang aking balikat. Sa katahimikan ng gabi, isang plano ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang plano na hindi lang kukuha sa lahat ng mayroon sila, kundi wawasak din sa bawat kasinungalingang kanilang itinayo. Kinabukasan, habang nag-aagahan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa telepono ni Danilo. Nakita ko ang biglang pamumutla ng kanyang mukha habang tinitignan ang screen. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng bahay upang sagutin ang tawag. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, narinig ko ang isang matining na boses ng babae sa kabilang linya. Humihingi ng tulong dahil sa isang emergency. Sino si Rhea sa buhay mo, Danilo? At hanggang saan mo kayang panindigan ang iyong mga kasinungalingan bago ka tuluyang malunod sa sarili mong putik? Huwag kang mag-alala. Paparating na ako. Panatilihin mo lang siyang gising, Rhea. Please, hintayin niyo ako. Ang bawat salitang binigkas ni Danilo sa labas ng aming bahay ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa aking pandinig. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi. Ang boses na nagsabing, ako lang ang tanging mahal niya, ay punong-puno ngayon ng takot at pag-aalala para sa ibang babae, para sa ibang pamilya. Hindi ko na malayang mahigpit na pala ang hawak ko sa dulo ng kurtina. Tila gusto ko itong punitin, gaya ng pagpunit nila sa aking puso. Nang marinig ko ang mabilis na pag-andar ng sasakyan ni Danilo, hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking susi at sumunod ako sa kanya. Pinananatili ang distansya upang hindi niya mapansin na ang asawang inaakala niyang bulag ay dahan-dahan nang nakakakita. Huminto ang sasakyan niya sa tapat ng isang pribadong ospital. Mabilis siyang bumaba, hindi man lang napansing nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagmamadali. Mula sa loob ng aking kotse, pinanood ko siyang pumasok sa loob. Kasunod nito, isang taxi ang huminto at bumaba roon si Mama Mila. Ang kanyang mukha na dati ay palaging nakasimangot sa akin. Ngayon ay bakas ng matinding takot at pagmamahal. Dahan-dahan akong sumunod. Ang bawat hakbang ko sa malamig na sahig ng ospital ay tila pagtungo sa sarili kong libing. Natagpuan ko sila sa tapat ng emergency room. Doon, nakita ko ang isang babaeng mas bata sa akin. Maganda, ngunit bakas, ang pagod sa kanyang mga mata. Iyon si Rhea.
Ang pinakamasakit na eksenang nasilayan ko ay nang yakapin ni Danilo si Rhea upang patahanin ito. Ang mga bisig na dapat ay sa akin lang ay naging kanlungan ng babaeng sumira sa aking tahanan. At sa tabi nila, nakatayo si Mama Mila. Hinahaplos ang likod ni Rhea at tinatawag itong anak. "Huwag kang umiyak, Rhea," bulong ni Mama Mila na narinig ko mula sa aking pinagtataguan. "Ligtas ang bata. Malakas si Danilo Jr., mana siya sa ama niya. Nandito na kami. Hindi namin kayo pababayaan." Ang bawat salitang iyon ay tila laso na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa loob ng 7 taon, kailanman ay hindi ako tinawag na anak ni Mama Mila nang may gayong lambing. Sa bawat pagkakataong nagkakasakit ako dahil sa pagod sa trabaho, ang tanging naririnig ko sa kanya ay ang reklamo kung bakit hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan. Ngunit para sa babaeng ito, para sa ina ng kanyang tunay na apo, handa siyang ibigay ang buong mundo. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking tiyan. Isang paalala na may buhay din sa loob ko. Isang buhay na sa sandaling ito ay wala pang kaalam-alam na ang kanyang ama ay abala sa pagprotekta sa ibang anak. Napasandal ako sa pader. Ang aking paningin ay lumalabo. Dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan, gusto kong sumugod. Gusto kong sampalin si Danilo sa harap ng kanyang ina at ng kanyang kabit. Gusto kong isigaw sa kanila na ang perang pambayad nila sa ospital na ito ay galing sa negosyong itinayo ko mula sa wala. Ngunit nanatili akong nakatayo sa dilim. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tinitigan ko silang tatlo, ang pamilyang binuo nila, sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Sila ang mga anay na unti-unting umuubo sa pundasyon ng aking buhay. At ngayon, sisiguraduhin kong sa oras na gumuho ang lahat, sila ang unang madadaganan. Muli kong tinignan ang sapatos na pambata sa loob ng aking bag. Ang puting kulay nito ay tila naging simbolo ng aking panibagong misyon. Hindi ako magiging biktima sa kwentong ito. Kung itinuring niyo akong tagapondo lang, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari kapag ang bukal ng inyong yaman ay biglang natuyo. Dahan-dahan akong tumalikod at lumakad palayo sa silid na yon. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang babala. Isang babala na ang bagyong darating ay hindi nila mapaghahandaan. "Danilo, Mama, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng kaya kong ibigay." Bulong ko sa hangin habang papalabas ng ospital. "Ngayon, panoorin nyo kung paano ko isa-isang kukunin pabalik ang bawat piraso ng buhay na ninakaw nyo sa akin at sisiguraduhin kong sa huli, wala ni isang sentimo o isang dangal ang matitira sa inyo." Ang gabi ay madilim, ngunit sa unang pagkakataon, malinaw na ang landas na aking tatahakin. Hanggang kailan nyo kayang panindigan ang inyong mga kasinungalingan bago ang katotohanan ang mismong dumanak sa inyong mga kamay? Para sa iyo rin naman ito, love. Ayaw ko lang na nakikita kang masyadong napapagod sa trabaho. Isipin mo naman ang kalusugan mo. Ang mga salitang iyon ni Danilo ay tila isang malambot na unan na pilit na ibinabaon sa aking mukha upang ako ay tuluyang mabulunan. Nakaupo kami sa aming beranda habang ang sikat ng umaga ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na liwanag sa kanyang mukha. Inilapag niya sa harap ko ang isang folder na naglalaman ng mga papeles, isang special power of attorney na magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa aking mga bank accounts at sa ilang ari-arian ng aking kumpanya. Ipinagtimpla ko siya ng kape. Ang mainit na usok nito ay humahaplos sa aking mukha. Ngunit sa loob ko ay tila may isang malaking tipak ng yelo na hindi matunaw-tunaw. Pinanood ko ang kanyang mga kamay habang itinutulak ang panulat patungo sa akin. Ang mga kamay na yon, na kagabi lang ay humahaplos sa buhok ni Nirhia, ay ngayon naman ay tila humihiling ng aking buong pagkatao sa ilalim ng maskara ng pag-aalala. Masyadong malaki ang responsibilidad sa opisina, Alvina.
Dagdag pa niya, ang kanyang tinig ay naging mas malambing, mas mapanghikayat. Hayaan mo namang ako ang pumasa ng bigat. Gusto kong kapag lumipat tayo sa bagong bahay, wala ka nang iniisip kundi ang magpahinga. Sabi ni Mama, baka kaya hindi tayo biniyayaan ng anak ay dahil sa sobrang stress mo. Sa bawat salitang binibitawan niya, naramdaman ko ang panunuyot ng aking lalamunan. Stress? Ang kapal ng mukha niyang isisi sa akin ang lahat, habang ang totoo ay meron na siyang biyaing itinatago sa iba. Ang bawat kataga niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira ko pang respeto para sa kanya. Ang akala niya ay isang utang na loob na dapat kong ipagpasalamat ang kanyang pag-aalaga. Ngunit para sa akin, ito ay isang kadenang nais niyang ipulupot sa aking mga leeg hanggang sa ako ay malunod. Tumingin ako sa kanya direkta sa kanyang mga mata. Ganoon ba, Danilo? Talagang iniisip mo ang kapakanan ko? Siyempre naman, love. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong dalawa? Ngumiti siya, isang ngiting punong-puno ng pagtataksil. Kinuha ko ang panulat at mariing napalunok. Malamig ang bakal nito sa aking palad. Ngunit mas malamig ang alaala ng mga ngiti nilang puno ng panlalamang. Mabilis ang tibok ng puso ko habang iniisip ang susunod kong hakbang. Ngunit sa tuwing pumapasok sa isip ko ang kalagayan ni Mama Mila sa ospital, unti-unting napapalitan ng tapang ang aking takot. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong inilapat ang panulat sa papel. Ngunit sa halip na ang aking totoong pirma, ginamit ko ang isang paraan ng pagsulat na matagal ko nang pinag-aralan. Isang pirma na mukhang sa akin, ngunit may maliliit na pagkakaiba na tanging isang eksperto lamang ang makakatukoy. Isang pirma na sa mata ng batas ay ituturing na invalid at mapanlinlang. Ibinigay ko sa kanila ang gusto nila, ang ilusyon ng tagumpay. Ayan, Danilo. Tapos na. Wika ko habang ibinibigay ang folder. Nakita ko ang biglang kislap sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagkagahaman na hindi na niya nagawang itago. Mabilis niyang kinuha ang folder at niyakap ako. Ngunit ang kanyang yakap ay tila isang haplos ng isang ahas na nag-aihahanda ng manuklaw. Salamat, Alvina. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinaligaya. Bulong niya. Oo, Danilo. Magsaya ka muna. Damhin mo ang tamis ng iyong inaakalang tagumpay. Dahil ang papel na hawak mo ay hindi ang susi sa aking yaman, kundi ang magiging ebidensya ng iyong sariling pagkakakulong. Nang umalis siya upang dalhin ang papeles sa bangko, naiwan akong mag-isa sa veranda. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan. Isang mahinang pintig ang tila sumasagot sa aking mga iniisip. Huwag kang matakot, anak. Bulong ko sa aking sarili habang ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Hindi tayo malulunod sa kanilang mga kasinungalingan. Sila ang malulunod sa sarili nilang kasakiman. Tumayo ako at kinuha ang aking telepono. Panahon na upang tawagan ang aking abogado sa lihim na paraan. Habang ang bawat patak ng tubig mula sa fountain sa aming garden ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog sa katahimikan, alam kong ang orasan ay nagsimula na ring tumakbo para sa kanila. Ngunit sa gitna ng aking pagpaplano, isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan ng isang lumang dokumento ng kasal. Ang aking pangalan at ang pangalan ni Danilo. Ngunit may isang malaking pulang X na nakaguhit dito. Sino ang nagpadala nito? May iba pa bang nakakaalam sa aming madilim na sikreto? O ito na ang simula ng isang mas malaking gulo na hindi ko inaasahan? Ang bawat alahas na isinuot ko noong araw ng aming kasal ay hindi lang basta ginto at brilyante. Ang mga yon ay simbolo ng tiwala at pagmamahal ng aking yumaong ina. Isang pamana na dapat sana ay ibibigay ko rin sa aking magiging anak. Ngunit sa bawat segundong lumilipas sa bahay na ito, tila pati ang mga alaala ng aking mga magulang ay isa-isang ninanakaw
ng mga taong itinuring kong pamilya. Nagpunta ako sa maliit na silid sa likod ng bahay kung saan nananatili si Nanay Isabel, ang aming dating katulong na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa aming pamilya bago pa man ako ikasal kay Danilo. Siya na ang naging saksi sa aking paglaki, sa aking paghihirap, at sa aking mga lihim na luha. Sa gitna ng mundong puno ng mga huwad ng ngiti, ang kanyang mga kulubot na kamay at tapat na mga mata ang tanging kanlungan na mayroon ako. Nadatnan ko siyang nagtutupi ng mga damit. Ang kanyang mga kilos ay mabagal ngunit puno ng pag-iingat. Nang marinig niya ang aking mga hakbang sa lumang sahig na kahoy, agad siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng lungkot nang makita ang aking mga mata. Alvina, Iha, bakit tila pasan mo ang buong mundo? Bulong niya habang pinapaupo ako sa gilid ng kanyang kama. Ang amoy ng malinis na labada at ang katahimikan ng kanyang silid ay sandaling nagbigay sa akin ng ginhawa. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat at hinayaan kong pumatak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Nanay Isabel, ang sakit na po. Lahat sila ay niloloko ako. Isang mahabang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si Nanay Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila may isang mabigat na sikretong nais kumawala sa kanyang dibdib. Hija, may mga bagay na hindi ko na kayang itago sa'yo. Pinagbantaan ako ni Madam Mila na palalayasin kapag nagsalita ako. Pero hindi ko na kayang makitang unti-unti kang pinapatay ng mga taong kinukupkop mo. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa aking mga palad. Noong nakaraang linggo, nakita ko si Madam Mila sa loob ng iyong silid. Habang ikaw ay nasa opisina, binuksan niya ang iyong jewelry box. Kinuha niya ang kwintas na may pendant na ruby, ang kwintas ng iyong ina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang rubing iyon, ang pinakamahalagang alaala ng aking ina. Bakit niya kukunin iyon, Nanay Isabel? Para saan? Narinig ko siyang kausap si Danilo sa telepono pagkatapos. Patuloy ni Nanay Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, Danilo. May pambayad na tayo para sa down payment ng kotseng gusto ni Rhea. Isang pirasong bato lang ito, hindi na ito mapapansin ng baog mong asawa. Ibinigay nila yon sa babaeng yon, Alvina. Ang mana mo, ipinamigay nila sa kabit ni Danilo. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi na gumuhit sa aking dibdib, mas matindi kaysa sa anumang sugat sa katawan. Ang aking dignidad ay tinapak-tapakan na nila. At ngayon, pati ang huling alaala ng aking ina ay ginamit nila para sa kaligayahan ng isang mga agaw. Ang puot na dati ay parang maliit na baga ay biglang naging isang malaking apoy na naglalayong tupukin ang lahat ng kanilang kasakiman. Salamat, Nanay Isabel. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Wika ko habang pinapahid ang aking mga luha. Tumayo ako ng may bagong lakas. Ang bawat katotohanang natutuklasan ko ay nagsisilbing armas na gagamitin ko laban sa kanila. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, binuksan ko ang aking bag upang kunin ang aking panyo. Ngunit sa aking pagmamadali, may isang bagay na nadikit sa aking mga daliri at aksidenteng nahulog sa sahig. Isang piraso ng makintab na papel, ang aking ultrasound photo. Eksakto namang bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo at lumabas si Mama Mila. May hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga mata, na palaging mapanuri, ay agad na dumapo sa papel na nasa sahig. Ilang pulgada lamang ang layo sa kanyang mga paa. "Ano yan, Alvina?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala habang dahan-dahang yumuyuko upang damputin ang papel. Ang aking hininga ay tila tumigil. Kung makikita niya ang larawang iyon, mawawala ang tanging alis na mayroon ako. Ang pagkakataong
Mabigla sila sa aking pagbawi. Ang aking puso ay tumpak na pumipintig sa bilis ng isang takot na ibon. Ano ang gagawin mo, Alvina? Hahayaan mo bang ang katotohanan ito ang maging mitya ng iyong maagang pagkatalo? O makakahanap ka ng paraan upang iligtas ang huling pag-asa ng iyong magiging anak? Ano ba ito, Alvina? Bakit tila hiningal ka at biglang namutla? May itinatago ka ba sa akin? Ang boses ni Mama Mila ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa aking sistema. Ang kanyang daliri ay ilang pulgada na lamang ang layo sa ultrasound photo na nakatihaya sa sahig. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila isang tambol na nagkakarera sa bilis at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Kung makikita niya ang larawang ito, mawawala ang aking proteksyon. Gagamitin nila ang aking anak upang lalo akong itali sa kanilang mga laro. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa papel, isang malakas na ingay ng nabasag na baso ang narinig mula sa kusina. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay lumikha ng matinding tensyon sa buong paligid. Ay Diyos ko! Ang mga kristal! Sigaw ni Nanay Isabel mula sa malayo. Dahil sa gulat, napalingon si Mama Mila sa pinagmulan ng ingay. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Mabilis akong yumuko, dinampot ang larawan, at agad itong itinago sa loob ng aking suot na blazer. Nang muling humarap sa akin ang aking biyenan, ang tanging nakita niya ay ang aking pilit na ngiti at ang aking mga kamay na mahigpit na nakakapit sa aking bag. Wala po ito, Ma. Isang lumang resibo lang mula sa opisina. Wika ko, pilit na pinapatatag ang aking boses sa kabila ng panginginig ng aking tuhod. Resibo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Singhal niya habang naglalakad patungo sa kusina upang sermunan si Nanay Isabel. Kahit kailan talaga, ang tatanda na ay lampa pa rin. Sayang ang mga kristal na yan. Mahalang bili ni Danilo riyan. Napapikit ako ng mariin. Mahalang bili ni Danilo? Ako ang nagbayad ng bawat kristal sa bahay na ito. Ngunit sa paningin niya, ang kanyang anak ang tanging may halaga. Lumipas ang mga araw at ang paninirahan namin sa ilalim ng isang bubong ay naging isang masalimuot na impyerno. Dahil alam nilang hawak na ni Danilo ang kapangyarihan sa aking mga ari-arian, o yon ang akala nila, lalong naging agresibo si Mama Mila. Isang hapon, habang ako ay kararating lang mula sa isang pagod na araw sa opisina, inabutan niya ako ng isang balde ng tubig at basahan. Alvina, hiha, tutal naman at wala ka pang anak na inaalagaan, ikaw na ang maglinis ng hagdanan hanggang sa itaas. Masyado nang marumi at ang mga katulong ay abala sa pagluluto ng paboritong ulam ni Danilo. Utos niya habang nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. Ma, masama po ang pakiramdam ko ngayon. Baka pwedeng bukas na lang. Pakiusap ko habang nararamdaman ang bigat ng aking tiyan at ang pamamanhid ng aking mga binti. Sus, masama ang pakiramdam o nagdadahilan ka lang dahil tinatamad ka? Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Kaya ka siguro hindi biniyayaan ng anak dahil masyado kang mapagmataas. Ang babae, dapat marunong magsilbi sa bahay. Hindi puro pera lang ang nasa isip. Sige na, maglinis ka na. Huwag kang pabebeng masyado. Tiniis ko ang bawat salita. Lumuhod ako sa malamig na sahig at nagsimulang magpunas ng bawat baitang ng hagdan. Ang bawat kuskos ng basahan ay tila pagsusumamo ng aking katawan na huminto na. Ngunit kailangan kong magtiis. Pinanood ko ang aking mga kamay na dati ay humahawak ng mga malalaking kontrata, ngayon ay nakalubog sa maruming tubig. Ngunit ang hindi ko alam, habang ako ay nasa kalagitnaan ng hagdan, binasa pala ni Mama Mila ang sahig sa itaas na bahagi, gamit ang madulas na sabon. Wala akong kamalay-malay nang humakbang ako pa itaas. Biglang nawalan ng kapit ang aking mga paa.
Naramdaman ko ang mabilis na pagdaos-dos ng aking katawan. Ang aking tanging naisip ay ang protektahan ng aking tiyan. Sa isang iglap, mahigpit akong kumapit sa hawakan ng hagdanan. Sapat na upang hindi ako tuluyang mahulog, ngunit ang aking balikat ay tumama ng malakas sa matalim na gilid ng kahoy. Ay, ano ba namang bata ito? Hindi tumitingin sa dinadaanan. Bulyaw ni Mama Mila mula sa itaas, na tila ba hindi niya planado ang nangyari. Mag-ingat ka nga! Baka mawasak mo pa ang hagdanan. Walang tulong na dumating mula sa kanya. Nanatili akong nakaupo sa baitang hinihingal habang ang luha ng galit at sakit ay dahan-dahang gumugulong sa aking pisngi. Hinaplos ko ang aking tiyan sa ilalim ng suot kong damit. Salamat sa Diyos, ligtas ka, bulong ko sa aking isipan. Nang gabi ring iyon, dumating si Danilo na tila may malalim na iniisip. Hindi niya ako binati ng karaniwang halik. Sa halip, agad siyang pumasok sa aming silid at hinalughog ang aking mga gamit. Love, may hinahanap ka ba? Tanong ko habang nakasandal sa pinto. Tinitignan ang kanyang pagkabalisa. Wala, Alvina. May hinahanap lang akong dokumento para sa business. Maikli niyang sagot nang hindi tumitingin sa akin. Ngunit nang buksan niya ang isang maliit na drawer, nakita ko ang paghinto ng kanyang kamay. Isang bote ng vitamins ang nakuha niya. Isang bote na malinaw na nakasulat, prenatal supplements. Dahan-dahan siyang humarap sa akin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. Para saan ito, Alvina? Sabi mo, sumuko ka na sa pagbubuntis. Bakit meron kang ganito? Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang sikretong pilit kong itinatago ay tila unti-unti nang nadidiskubre sa gitna ng aming sariling tahanan. Ano ang gagawin mo, Alvina? Aaminin mo ba ang katotohanan sa lalaking balak kang iwan o gagawa ka ng isang bagong kasinungalingan upang maisalba ang iyong plano? Bakit ka may ganitong gamot, Alvina? Hindi ba't matagal mo nang sinabi sa akin na pagod ka na? Na ayaw mo nang umasa? Ang boses ni Danilo ay puno ng paghihinala habang hawak ang bote ng vitamins. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang anino ay tila isang madilim na figura na nagnanais sumakmal sa natitira kong lakas. Tinitigan ko ang bote sa kanyang kamay. Ang bawat letra sa etiketa ay tila sumisigaw ng katotohanan, ngunit hindi ko maaaring hayaang marinig niya iyon. Hindi pa ngayon. Iyan ba? Nakita ko lang iyan sa ilalim ng cabinet nung naglilinis ako. Seryoso kong sagot habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inagaw ko ang bote nang may kasamang pait sa aking boses. Akala ko rin ay naitapon ko na yan. Paalala lang yan ng mga panahong naniwala akong magiging sapat ako para sa'yo, Danilo. Isang paalala ng pagkatalo ko bilang babae. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Ang kanyang pagiging mapaghinala ay agad na palitan ng isang mapanuring awang. Iyan ang kailangan ko. Ang manatiling mahina sa kanyang paningin. Pasensya na, love. Akala ko lang kasi. Hindi na niya tinapos ang kanyang sasabihin at sa halip ay niyakap ako. Isang yakap na tila isang kulungang gawa sa bakal. Nang makatulog si Danilo ng gabing iyon, hindi ako dinalaw ng antok. Ang aking isipan ay tila isang makina na walang tigil sa pagtakbo. Kinuha ko ang aking lihim na telepono at nagpadala ng mensahe sa aking tapat na accountant. Panahon na para simulan ng paglilinis. Kung gusto nilang nakawin ang aking yaman, ibibigay ko sa kanila ang isang hungkag na kaban. Sa loob ng sumunod na linggo, lihim kong inilipat ang mga pinakamalalaking kontrata ng aking kumpanya sa isang bagong tatag na korporasyon sa ilalim ng pangalan ni Nanay Isabel. Ang aking orihinal na kumpanya, ang kumpanyang akala ni Danilo ay hawak na niya, ay dahan-dahan kong nilulunod sa mga utang at mga maling transaksyon na ako rin ang may gawa. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng aking plano ay ang bagong bahay. Ang bahay na ipinangalan ni Danilo
sa kanyang ina. Gamit ang peking special power of attorney na ibinigay ko sa kanya, gumawa ako ng paraan upang lumabas na ang bahay ay ginamit na collateral para sa isang napakalaking utang na ngayon ay hindi na nababayaran. Isang umaga, habang masayang nag-aalmusal si Mama Mila at nagpaplano kung anong kulay ng tile ang ilalagay sa kanyang magiging garden, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang isang lalaking naka-uniforme, may dalang isang makapal na sobrang kulay kape. Magandang umaga po. Para kay Ginang Mila Hernandez, isang notice of foreclosure mula sa bangko. Tila tumigil ang paghinga ni Mama Mila. Binitawan niya ang kanyang tinidor na lumikha ng isang matinis na tunog sa kanyang plato. Ano? Anong bangko? Wala akong utang. Mabilis niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Danilo, Danilo, halika rito. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Bakit may sulat ang bangko? Sinasabi rito na kukunin nila ang bagong bahay dahil sa hindi nababayarang utang mo. Mabilis na bumaba si Danilo mula sa itaas. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Impossible, Ma. Maayos ang lahat ng papeles na hawak ko. Nakatayo lang ako sa gilid, tahimik na pinapanood ang kanilang pagkakagulo. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa sa aking dibdib. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Danilo at ang bawat bulyaw ni Mama Mila ay tila musika sa aking pandinig. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang tumingin sa akin si Mama Mila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng matinding galit at pagdududa. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ikaw ang nananabutahe sa anak ko. Sugod kilay siyang lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handang ilapat ang isang marahas na sampal sa aking mukha. Hahayaan mo bang masaktan ka muli, Alvina? O ito na ang pagkakataon mong ipakita sa kanila na ang asawang inaakala nilang tupa ay isa palang lobo na handa ng Manila? Bago pa man dumapo ang palad ni Mama Mila sa aking muka, mabilis kong nasalo ang kanyang pulso. Ang aking pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit sapat na matatag upang pigilan ang kanyang balak. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang balat at ang init ng kanyang galit na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kasakiman. Tinitigan ko siya nang diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan ko, ngunit ngayon ay tila wala ng saysay sa akin. Ma, huwag po sa harap ng mga tauhan ng bangko. Ayaw niyo naman sigurong magkaroon ng panibagong kaso bukod sa problema sa bahay, hindi ba? Ang aking boses ay malamig, walang emosyon, na tila isang hangin mula sa sementeryo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay namumula sa hiyang naging puot. Wala kang utang na loob. Kami na nga ang nag-aalaga sa iyo rito, tapos ikaw pa ang magdadala ng kamalasan sa amin. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ma, tumigil na kayo. Sigaw ni Danilo habang pilit na binabasa ang mga dokumento. Walang kinalaman si Alvina rito. Ang nakasulat dito, ang utang ay nakapangalan sa akin, gamit ang bahay na nakapangalan sa inyo bilang collateral. Lumingon si Danilo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at pagkalito. Love, paano nangyari ito? Ang pinirmahan mo. Ang akala ko ay para sa negosyo lang natin. Yumuko ako at nagkunwaring naguguluhan din habang pinipigilan ng isang mapait na ngiti. Hindi ko alam, Danilo. Binigay ko sa iyo ang pirma ko dahil nagtiwala ako. Hindi kaya may ibang nakialam sa mga papeles mo sa opisina? Ang aking boses ay tila isang biktima na wala ring malay. Isang perpektong pagganap para sa isang perpektong manlilinlang. Biglang nagbago ang ihip ng hangin nang mapagtanto ni Mama Mila na ang bahay na itinuring niyang premyo
ay kukunin na ng bangko, ang kanyang galit ay biglang naging isang mapait na pagtangis. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Diyos ko, ang bahay ko! Ang pinaghirapan nating pangarap, Danilo. Hikbi niya. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, ngunit alam ko ang lasa ng luhang iyon. Iyon ay luha ng buwaya. Luhang hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa panghihinayang sa material na bagay na mawawala sa kanya. Alvina, Hija, tulungan mo kami. Ikaw lang ang may pera. Ikaw lang ang makakapagbayad nito sa bangko. Hindi ko kayang mawala ang bahay na yon. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa aking harapan. Ang biyanan kong dati ay hindi ako matingnan ng diretso dahil sa panghahamak. Ngayon ay nakayakap sa aking mga binti. Nagsusumamo na tila isang pulubi. Ang bawat hagulgol niya ay tila isang dula-dulaan na ako lang ang nakakaalam ng dulo. Love, please. Pagsusumamo rin ni Danilo, ang kanyang boses ay basag. Gagawin ko ang lahat. Mabawi lang ang bahay. Handa akong magtrabaho ng doble. Basta iligtas mo lang kami sa kahihiyang ito. Tinitigan ko silang dalawa. Ang mag-inang handa akong itapon sa kangkungan nung nakaraang gabi. At ngayon ay sumasamba sa aking mga paa dahil sa pera. Naramdaman ko ang isang matinding pandidiri na gumagapang sa aking balat. Ang bawat hija at bawat love bomb na binibitawan nila ay tila mga langaw na dumadapo sa isang nabubulok na bangkay. Pag-iisipan ko, maikli kong sagot. Pero kailangan nating magtipid. Kailangan nating bawasan ang mga luho. Kahit ano, Alvina! Kahit ano! Mabilis na sagot ni Mama Mila habang pinapahid ang kanyang mga luha. Nang gabi ring iyon, habang ang buong bahay ay balot ng katahimikan at bigat ng problema, tumayo ako sa balkonahe. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha. Isang malakas na tunog ng busina ang narinig mula sa gate ng aming bahay. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, nakita ko ang isang pamilyar na pulang sasakyan. Isang sasakyang alam kong hindi kay Danilo, kundi kay Rhea. Bumaba ang isang babae, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding galit. Hindi siya nag-atubili. Nagsimula siyang sumigaw sa tapat ng aming gate. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Danilo, lumabas ka riyan. Hayop ka. Nasaan ang pangako mong bahay at kotse para sa anak natin? Bakit may mga taong pumunta sa apartment ko at sinasabing kukunin nila ang lahat? Ang bawat salita ni Rhea ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng aming tahanan. Nakita ko ang mabilis na paglabas ni Danilo at Mama Mila. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot na baka marinig ng mga kapitbahay ang iskandalong ito. Ngunit huli na. Lumabas ako sa balkonahe at tumingin sa ibaba, direkta sa mga mata ni Rhea na punong-puno ng puot. Ang aming mga paningin ay nagtagpo, ang asawang legal at ang babaeng naging mitya ng pagkawasak ng aking pangarap. Ano ang ginagawa mo rito, Rhea? Ang tanong ni Danilo ay isang pabulong na sigaw. Pilit na itinatago ang katotohanan. Tapos na ang pagtatago, Danilo. Sigaw ni Rhea. Kung lulubog ako, sisiguraduhin kong kasama ko kayong lahat. Ang gabi ay tila naging isang entablado ng isang malaking komprehensyon. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng aking malamig na mukha, ako ang nag-imbita kay Rhea na pumunta rito ngayong gabi. Paano mo haharapin ang dalawang babaeng kapwa mo niloko, Danilo? At hanggang kailan kayang panindigan ni Mama Mila ang kanyang luha ng buwaya bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang mga sikreto? Sino siya, Danilo? At bakit tinatawag niyang lola ang mama mo? Ang boses ko ay marahang lumabas, kalmado at tila walang kamalay-malay. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nagngangalit na iskandalo. Dahan-dahan akong bumaba mula sa balkonahe. Ang aking mga paa
ay lumilikha ng isang mabigat at seryosong tunog sa bawat baitang ng hagdanan. Sa labas ng gate, ang anino ni Rhea ay tila isang sugatang hayop na handang manakmal ng sino mang humarang sa kanyang daan. Namutla si Danilo. Ang kanyang mga labi ay nanginig, pilit na bumubuo ng mga salitang hindi man lang makalabas sa kanyang lalamunan. Si Mama Mila naman ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas ng gate, pilit na hinaharangan ang paningin ng mga kapitbahay na nagsisimula ng magbukas ng kanilang mga bintana. Alvina, love, pumasok ka muna. Ako nang bahala rito. Isang baliw na empleyado lang ito na naghahanap ng atensyon. Pagsusumamo ni Danilo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Baliw? Ako ang baliw. Isang matinis at mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Rhea. Sabihin mo sa kanya, Danilo. Sabihin mo sa asawa mong baog na ako ang ina ng anak mo. Sabihin mo sa kanya na habang nagpapakapagod siya sa opisina, tayo ang bumubuo ng pangarap sa kama niyo. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Isang pakiramdam na tila binubunutan ako ng hininga. Baog. Ang salitang yon ay tila isang paulit-ulit na hampas ng latigo sa aking pagkatao. Tumingin ako kay Rhea. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at kawalang hiyaan. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit na alam kong galing sa perang pinaghirapan ko. Ang bawat brilyante sa kanyang tenga ay tila nanunumbat sa aking katangahan. Pumunta ka sa loob, Rhea. Pag-usapan natin ito ng maayos. Utos ko sa isang otoridad na hindi ko akalaing mayroon ako. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol na bitay. Nakatayo si Rhea sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay mapanghamon. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang larawan ng isang batang lalaki, ang bata sa ospital. Ito ang anak namin, Alvina. Si Danilo Jr. Siya ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito. Hindi ang isang katulad mong tuyot na ang sinapupunan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono na kanina pa nakatago sa aking palad. Lihim na nakabukas ang voice recorder. Kaya ba kayo nagsabuatan ni Mama Mila? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pilit na paghikbi. Para makuha ang bahay at ang yaman ko para sa batang yan. Oh, at bakit hindi? Sagot ni Rhea ng walang pag-aalinlangan, habang si Mama Mila ay pilit siyang pinatatahimik. Karapatan namin ang mabuhay ng marangya. Sabi ni Tita Mila, pansamantala lang ang lahat. Kapag nakuha na ni Danilo ang buong kumpanya, itatapon ka na namin na parang basurang walang silbi. Rhea, tumahimik ka, sigaw ni Mama Mila, ngunit huli na. Ang lahat ng pag-amin ay malinaw na naitala sa aking digital na ebidensya. Lumapit ako kay Rhea. Ang aming mga muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang makita ang lamig ng aking titig. Gusto mo ng pera? Hindi ba? Gusto mo ng kasiguraduhan para sa anak mo? Kinuha ko ang isang exap ng pera mula sa aking bag at inilapag ito sa mesa nang may lakas na lumikha ng isang mabigat na tunog. Kunin mo yan. Iyan ang pambayad sa dangal mong ibinenta mo sa asawa ko. Umalis ka na ngayon. At sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Nang makaalis si Rhea na bitbit ang pera, humarap ako kay Danilo at kay Mama Mila. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding takot at pagsisisi, ngunit alam kong hindi yun para sa akin, kundi para sa kanilang nabistong plano. Alvina, anak, pakinggan mo kami. Simula ni Mama Mila, ang kanyang boses ay muling naging malambing na tila isang laso na binalot sa asukal. Hindi ko sila pinansin. Pumasok ako sa aking silid at ikinandado ang pinto. Napaupo ako sa sahig
Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking tiyan. Ang bawat paghikbi ko ay walang tunog, isang katahimikang puno ng sakit at paghihiganti. Anak, huwag kang makinig sa kanila. Bulong ko sa aking sarili, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi ka lalaking walang dangal, gaya ng ama mo. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, isang tanong ang patuloy na umaalingaw sa aking isipan. Kung nakuha ko na ang kanilang pag-amin, sapat na ba ang boses na ito upang mabawi ang lahat ng nawala sa akin? O ito pa lang ang simula ng isang mas madugong labanan sa korte at sa buhay? Paano mo haharapin ang umaga sa loob ng bahay na puno ng mga traidor, Alvina? At sino ang misteryosong tao na patuloy na nagpapadala ng mga babala sa iyong telepono? Kung tunay mong mahal ang anak ko, Alvina, hindi mo hahayaang makuha ng bangko ang bahay na yon. Isang pirasong sasakyan lang naman ang hinihingi ko para sa karangalan ng pamilya natin ito. Ang tinig ni Mama Mila ay tila isang malapot at madikit na putik na pilit na bumabalot sa aking pandinig sa gitna ng hapagkainan. Nakaupo ako sa tapat ng isang platong puno ng sinangag at tuyo. Ngunit ang amoy ng pagkain ay tila naging amoy ng pagkabulok. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng manipulasyon, isang pagtatangkang gamitin ang aking damdamin upang higit pang masipsip ang natitira kong yaman. Inangat ko ang aking tingin. Nakita ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang humahaplos sa kanyang dibdib. Nagkukunwaring nahihirapan sa paghinga dahil sa stress ng utang sa bangko. Sa tabi niya, si Danilo ay nakayuko. Pilit na iniiwasan ang aking mga mata habang pinaglalaruan ang kanyang kape. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging kasing pait ng inumin sa kanyang tasa. Ma, kailangan ko ang sasakyang iyon para sa mga deliveries ng opisina. Mahinahon kong sagot. Bagaman sa loob ko ay nagngangalit na ang 1,000 bagyo. Paano tayo kikita kung pati ang huling gamit na nagpapatakbo ng negosyo ay ibebenta natin? Hiha, ang mahalaga ay may matitirhan tayo. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay kung malaman nilang nareemata ang bahay natin. Ang boses ni Mama Mila ay naging mas matining, mas mapang-api. Huwag kang makasarili, Alvina. Pinayagan ka naming pumasok sa pamilyang ito kahit wala kang dalang yaman noon, kaya utang mo sa amin ang bawat pagkakataong mayroon ka ngayon. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat utang na loob na ibinabato niya sa akin ay tila mga bato na nais akong ibaon ng buhay. Ngunit sa halip na sumigaw, dahan-dahan kong ibinaba ang aking kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay lumikha ng isang matalim na alingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sige ma, ibebenta ko ang sasakyan, wika ko, at nakita ko ang biglang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano, Alvina, ano yon? Mabilis na tanong ni Danilo. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Gusto ko ng isang malaking handaan, isang housewarming party, sa bagong bahay bago dumating ang huling deadline ng bangko. Gusto kong makita ng lahat ng ating mga kaibigan, kliyente, at kamag-anak na maayos ang lahat. Paliwanag ko, habang pinapanatili ang isang misteryosong nangiti sa aking mga labi. Gusto kong maging enggrande ang gabing iyon. Ipakita natin sa kanila na hindi tayo matitibag. Iyan ang gusto ko sa iyo, Alvina. Masayang bulalas ni Mama Mila. Tila nakalimutan na ang kanyang sakit sa puso. Dapat lang na ipakita natin sa lahat na tayo ang reyna sa subdivision na yon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa guest list. Nang makaalis si Mama Mila upang tumawag sa kanyang mga kumare, naiwan kami ni Danilo sa hapag. Inabot niya ang aking kamay, ngunit agad kong inalis ito upang kunin ang aking bag. Salamat, love. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Bulong ni Danilo. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na lason.
Gawin mo ang lahat para sa gabing iyon, Danilo. Siguraduhin mong naroon ang lahat ng mahalaga sa atin. Makahulugan kong sagot bago ako tuluyang tumalikod. Umakyat ako sa aming silid upang kuhanin ang aking mga gamit para sa opisina. Ngunit bago ako makalabas, napansin ko ang isang asul na folder na bahagyang nakasingit sa ilalim ng unan ni Danilo. Ang aking kuryosidad ay muling nag-alab. Sa pag-aakalang isa itong dokumento sa bangko, dahan-dahan ko itong binuksan. Ang aking buong katawan ay tila naging yelo nang mabasa ko ang pamagat ng dokumento. Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Kasama nito ay isang sulat kamay na nota mula sa isang abogado. Nakasaad ang mga plano kung paano kukunin ni Danilo ang lahat ng aking shares sa kumpanya matapos niyang maisalba ang bahay gamit ang aking pera. Nakaplano ang pagsasampa ng kaso eksaktong isang araw matapos ang housewarming party na hiningi ko. Nanghina ang aking mga tuhod sa bigat ng katotohanang unti-unting bumagsak sa akin. Ang lalaking minahal ko at handa ko pang patawarin ay matagal na palang inayos ang lahat. Hindi lang para sirain ako, kundi para tuluyan akong mawala sa kanyang buhay. Sa papel man o sa puso niya, hinaplos ko ang aking tiyan, ang tanging buhay na nagbibigay sa akin ng dahilan upang lumaban. Gusto niyo ng engrandeng pagdiriwang? Bulong ko sa hangin, habang ang aking mga luha ay dahan-dahang natutuyo at napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Ibibigay ko sa inyo ang isang gabing hinding-hindi nyo makakalimutan, isang gabing wawasak sa bawat pangarap nyo. Ibinabalik ko ang folder sa ilalim ng unan, eksakto sa ayos nito kanina. Nang lumabas ako ng pinto, nakita ko si Danilo na nakatayo sa pasilyo, nakangiti sa akin ng may huwad na pagmamahal. "Handa ka na ba para sa party natin, love?" Tanong niya. Tinitigan ko siya ng matagal, tila binabasa ang bawat kasinungalingan sa kanyang muka. Higit pa sa pag-aakala mo, Danilo. Higit pa sa pag-aakala mo. Sino ang tunay na mabibiktima sa gabing puno ng karangyaan? At hanggang kailan kayang panindigan ni Danilo ang kanyang mga plano bago ang bawat hakbang niya ay maging sarili niyang bitag? 7 taon. 7 taon ng aking buhay ang itinaya ko sa isang pangarap na sa simula pa lang ay isa na palang malaking kasinungalingan. Habang nakaupo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ko ang aking sarili. Ang babaeng dati ay puno ng liwanag ang mga mata. Ngayon ay tila isang estranghero na may malamig at matigas na anyo. Ang pulang gown na nakasabit sa aking tabi ay tila isang babala ng dugong dadanak sa aspeto ng dangal at emosyon sa gabing darating. Hinawakan ko ang aking wedding ring. Ang gintong ito ay simbolo sana ng walang hanggang katapatan, ngunit habang iniikot ko ito sa aking daliri, naramdaman ko ang hapdi ng bawat pangakong binali ni Danilo. Sa labas ng aming silid, naririnig ko ang masayang boses ni Mama Mila habang nagbibigay ng huling instruksyon sa mga caterers, ang kalansing ng mga kubyertos, at ang tunog ng mga inaayos na silya sa garden ay tila isang masayang musika para sa kanila. Ngunit para sa akin, ito ay tunog ng isang paparating na libing. "Iya, uminom ka muna nito. Mukhang kailangan mo ng lakas para sa malaking gabi bukas." Pumasok si Danilo sa silid, may dalang baso ng gatas. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng mapanlinlang na pag-aalaga. Inilapag niya ang baso sa aking tabi at hinaplos ang aking balikat. Ang kanyang haplos ay tila isang malamig na uod na gumagapang sa aking balat, nagdudulot ng paninigas ng aking buong katawan. "Salamat, Danilo. Ilapag mo lang dyan." Tugon ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nang lumabas siya upang asikasuhin ang iba pang bisita, dahan-dahan kong kinuha ang baso. Ngunit bago pa man ito dumampi sa aking mga labi, isang anino ang mabilis na humarang sa akin. Si Nanay Isabel. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Huwag, Alvina.
Huwag mong inumin yan. Bulong niya habang mabilis na kinuha ang baso mula sa aking kamay. Nakita ko siya kanina sa kusina. May inilagay siyang pulbo sa gatas mo habang akala niya ay walang nakakatingin. Pinaplano nilang patulugin ka ng mahimbing para hindi ka makadalo sa sarili mong handaan. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig na gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo. Hindi lang pala yaman ko ang gusto nilang makuha. Pati ang aking pagkakataong lumaban ay nais nilang nakawin. Ang sarili kong asawa ay handa akong saktan, handang ilagay sa panganib ang aking kalusugan at ang kalusugan ng anak namin para lamang sa kanyang pansariling interes. Ibinihos ni Nanay Isabel ang gatas sa lababo. Ang tunog ng umaagos na likido ay tila isang paalala ng aking muntik ng pagkatalo. Salamat, Nay. Salamat sa pagbabantay sa akin. Wika ko habang mahigpit na nakakapit sa labi ng mesa. Nang makaalis si Nanay Isabel, nanatili akong mag-isa sa dilim. Inilagay ko ang aking mga kamay sa aking tiyan. Isang mahinang pintig ang aking naramdaman. Isang munting buhay na sa kabila ng lahat ng gulo ay patuloy na lumalaban. Hindi nila tayo mapapatumba, anak. Ang gabing ito ang huling gabi ng kanilang kaligayahan. Tumingala ako sa langit na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Ang bawat bituin ay tila mga matang nagmamasid sa trahedyang magaganap. Iniisip ko ang mukha ni Rhea, ang halakhak ni Mama Mila, at ang mapanlinlang na ngiti ni Danilo. Ang lahat ng sakit na ibinigay nila sa akin ay naging isang matigas na baluti na bumabalot sa aking puso. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing lalim ng isang hukay. Alam ko na bukas, sa oras na magsimula ang musika at bumukas ang mga ilaw sa bagong bahay, ang lahat ng kanilang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay magsisimulang gumuho. Wala akong ititira. Wala akong ititira sa kanilang dangal, sa kanilang yaman, at sa kanilang mga pangarap. Handa na ba kayo sa inyong huling hapunan? Bulong ko sa hangin, habang ang isang malamig na ngiti ay dahan-dahang sumilay sa aking mga labi. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang hindi inaasahang katok ang narinig sa pinto. Hindi ito si Danilo, hindi rin ito si Mama Mila. Pagbukas ko ng pinto, isang lalaking nakauniforme ng courier ang nag-abot ng isang maliit na sobre. Para kay Ginang Alvina Hernandez mula sa isang kaibigan. Wika ng lalaki bago mabilis na umalis. Binuksan ko ang sobre sa ilalim ng malabong ilaw ng aking lamp. Sa loob nito ay may isang susi at isang maikling nota na nakasulat sa pulang tinta. Alam ko ang lihim mo. Buksan mo ang pinto sa ilalim ng hagdanan ng bagong bahay bago magsimula ang party. Sino ang taong ito? Ano ang itinatago nila sa ilalim ng hagdanan ng bahay na ako mismo ang nagpatayo? At paanong ang isang gabi ng paghihiganti ay tila nagiging isang labirinto ng mga bagong lihim na hindi ko inaasahan. Ang gabi bago ang unos ay hindi lang pala puno ng puot, kundi puno rin ng mga multo ng nakaraan na handa ng magpakita. Ang bagong bahay ay tila isang dambuhala na nababalot ng ginto at mga kumukititap na ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa bawat kanto ng mansyon, maririnig ang abalang yabag ng mga paa ng mga tagapagsilbi, ang banayad na kalansing ng mga mamahaling basong kristal na iniaayos sa mahabang mesa, at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila pilit na nagtatakip sa amoy ng nabubulok na katotohanan sa loob nito. Ito ang bahay na itinayo mula sa aking bawat patak ng pawis. Ngunit ngayong gabi, isa itong entablado kung saan ako ang bida sa isang trahedyang ako rin ang sumulat ng dulo. Maaga akong dumating sa mansyon, bit-bit ang misteryosong susi na natanggap ko kagabi. Habang ang lahat ay abala sa garden at sa malaking sala, dahan-dahan akong naglakad patungo sa ilalim ng grandiosong hagdanan na gawa sa Nara. May isang maliit na pinto roon, maingat na itinago sa likod ng isang malaking painting. Sa bawat pagpihit ko ng susi, naramdaman ko ang malamig na metal
na tila humihigop sa init ng aking mga daliri. Sa loob, ang hangin ay amoy alikabok at lumang papel. Ang nakita ko sa loob ay hindi mga gamit sa bahay. Doon, sa loob ng isang itim na vault na hindi nakakandado, ay ang mga nawawalang folder ng aking kumpanya, ang mga orihinal na titulo ng lupa ng aking mga magulang na akala ko ay nawala sa sunog, at ang mga alahas na ninakaw ni Mama Mila. Hindi lang pala ang mansyong ito ang balak nilang kunin. Matagal na nilang ninanakaw ang aking pagkakakilanlan at ang bawat piraso ng aking nakaraan. Ang galit na namuo sa aking dibdib ay tila isang bulkang taal na handa ng sumabog. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Kinuha ko ang mga dokumento at mabilis na lumabas. Sapat na upang hindi ako mapansin ng sinuman. Alvina, bakit ka nariyan sa sulok? Kanina ka pa hinahanap ng mga bisita. Ang boses ni Mama Mila ay pumailan lang sa buong sala. Nakasuot siya ng isang napakagarang gown na kulay asul, puno ng mga sequin na kumikinang sa bawat galaw niya. Mukha siyang isang reyna, ngunit sa aking mga mata, siya ay isang magnanakaw na nakasuot ng seda. Tinitignan ko lang po ang tibay ng hagdanan, Ma. Sigurado po ba kayong matatag ang pundasyon ng bahay na ito? Tanong ko. Ang aking boses ay may halong pait na hindi niya napansin dahil sa labis na kagalakan. Siyempre naman, Hija. Itinayo ito para tumagal ng habang buhay gaya ng pagmamahal ni Danilo sa'yo. Sagot niya habang humahakhak, isang tunog na tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Dumating si Danilo, bihis na bihis sa kanyang taksido. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking kamay. Ang kanyang palad ay tila isang mapanlinlang na bitag. Ang ganda mo ngayong gabi, love. Handa ka na bang ipakita sa buong mundo ang tagumpay natin? Bulong niya, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng tinitignan ang aking suot na alahas. Tila tinitimbang kung magkano ang halaga nito sa oras na iwan niya ako. Nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang tunog ng mga sasakyang humihinto sa labas, ang malalakas na bati ng mga negosyante at mga kamag-anak, at ang tunog ng live orchestra sa garden ay lumikha ng isang atmosfera ng karangyaan. Ngunit sa gitna ng mga tawanan, napansin ko ang isang figurang nakatayo sa labas ng gate, nakasuot ng itim na hoodie at tila nagmamasid. Ang puso ko ay tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Iyon ba ang nagpadala ng susi? Habang itinaas ni Danilo ang kanyang baso para sa isang toast, naramdaman ko ang isang panginginig sa aking tiyan. Ang aking anak ay tila sumisipa, isang babala, na ang oras ay malapit na. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong humahanga sa mansyon, kay Mama Mila na mayabang na nagmamalaki sa kanyang mga kumare, at kay Danilo na nakangiti sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan. Eksakto sa pagtatapos ng talumpati ni Danilo, ang malakas na pagtunog ng doorbell ay bumasag sa kagalakan ng lahat. Hindi ito isang ordinaryong bisita. Ang bawat katok sa pintong nara ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng gabing ito. Binuksan ng gwardya ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakauniporme. Kasunod ang ilang mga tao na may dalang mga dokumentong selyado ng korte. Kasabay nito, ang ilaw sa buong mansyon ay biglang kumititap at namatay. Iniwan ang lahat sa gitna ng isang nakabibinging kadiliman at kaba. Sino kayo? Anong karapatan niyong gambalain ang party ko? Sigaw ni Mama Mila sa gitna ng dilim. Nang muling bumukas ang mga ilaw, hindi lang ang mga taga-korte ang nakatayo sa harap namin. Sa likod nila, nakita ko si Rhea, karga ang kanyang anak, at sa tabi niya ay ang isang lalaking hindi ko inaasahang makikita muli. Ang dati kong abogado na akala ko ay pumanaw na. Sino ang tunay na nagkanulo sa kanino? At anong sikreto ang bitbit ng aking dating abogado na magpapabago sa kapalaran ng bawat taong naririto sa mansyon? Nang muling magliwanag ang buong mansyon,
Ang katahimikan ay naging kasing pait ng isang sumpa. Ang mga bisitang kanina lamang ay nagtatawanan at humahanga sa karangyaan ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat sa mga pulis na nakatayo sa pintuan at sa babaeng karga ang isang bata sa gitna ng sala. Nakatayo ako sa tuktok ng hagdanan. Ang aking pulang gown ay tila isang ilog ng dugo na bumababa sa bawat baitang habang pinagmamasdan ng unti-unting pagguho ng mundo ni na Danilo at Mama Mila. Attorney Valdez, pero paano? Patay ka na. Namatay ka sa aksidente sa probinsya. Ang boses ni Danilo ay naging isang mahinang kalasing, puno ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak ng mga awtoridad. Ang akala nyo ay patay na ako, Danilo, dahil iyon ang plano nyo. Ngunit sadyang matalino ang tadhana. Ang boses ni Attorney Valdez ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, matatag at puno ng otoridad. Lumapit siya sa gitna. Bit-bit ang isang briefcase na naglalaman ng mga orihinal na dokumento na nakuha ko sa ilalim ng hagdanan. Nandito ako hindi bilang isang multo, kundi bilang saksi sa malaking panloloko na ginawa niyo sa asawa niyo at sa kumpanya niya. Anong panloloko? Wala kaming ginagawang masama. Umalis kayo sa bahay ko. Sigaw ni Mama Mila. Ang kanyang boses ay naging matinis at mapang-api. Isang desperadong pagtatangka na manatiling reyna sa isang palasyong gawa sa buhangin. Dahan-dahan akong bumaba. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol na naririnig ng lahat. Tumigil ako sa tapat ni na Danilo at Mama Mila. Tumingin ako sa paligid. Sa mga bisitang ngayon ay gulat na gulat sa nasasaksihan. Bahay mo, Ma? Tanong ko. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit may dalang talas ng isang labaha. Ang bahay na ito ay itinayo mula sa perang ninakaw nyo sa kumpanya ko. Ang mga alahas na suot mo ngayon ay ang pamana ng aking ina na ninakaw nyo mula sa aking jewelry box. At ang titulong ipinangalan nyo sa inyong sarili? Isang huwad na dokumento na pinirmahan ni Danilo gamit ang isang pekeng pirma na akala nyo ay sa akin. Alvina? Love, pakinggan mo ako. Huwag kang maniwala sa kanila. Pagsusumamo ni Danilo, ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa aking braso. Ngunit agad ko itong iwinaksi ng may pandidiri. Tumahimik ka, Danilo! Isang malakas na sigaw ang nanggaling kay Rhea. Lumapit siya sa amin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sabihin mo sa kanila ang totoo, na ginamit niyo lang ang pera ni Alvina para buhayin kami, na pinangakuan mo ako ng kasal matapos mong makuha ang lahat sa kanya. Narito ang recording ng bawat plano niyo, Danilo. Inilabas ni Rhea ang kanyang telepono at pinatugtog ang boses ni na Danilo at Mama Mila. Ang usapan nila noong gabing madiskubre ko ang lahat. Ang bawat salita ng pang-aapi, ang pagtawag sa akin na baog at tagapondo, ay narinig ng bawat taong naroroon. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Ang kahihiyan, hiya, ay tila isang malapot na putik na bumalot sa mag-ina. Hindi totoo yan, edit yan, sigaw ni Mama Mila habang pilit niyang inaagaw ang telepono kay Rhea. Nagkaroon ng bahagyang kaguluhan, ang tunog ng pagkakaladkad ng mga silya at ang malakas na paghinga ng mga tao ay bumalot sa silid. Ngunit sa gitna ng gulo, itinaas ko ang aking kamay upang patahimikin ang lahat. Tinitigan ko si Danilo ng diretso sa mga mata. Gusto niyo ng tagapagmana, hindi ba? Kaya niyo ako niloko? Kaya niyo ako itinuring na basura dahil sa pag-aakalang hindi ko kayo mabibigyan ng anak? Dahan-dahan kong inilabas ang aking ultrasound photo at itinaas ito upang makita ng lahat. Magkakaroon ako ng anak, Danilo. Ngunit ang anak na ito ay hinding-hindi magkakaroon ng isang amang mandarambong
at isang lolang magnanakaw. Ang anak na ito ang magiging tanging tagapagmana ng lahat ng mababawi ko sa inyo ngayong gabi. Napanganga si Danilo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa sahig. Si Mama Mila naman ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagsisisi, hindi dahil sa nagkasala siya, kundi dahil sa pagkatalo. Ginoong Danilo Hernandez, inaaresto ka sa kasong qualified theft at falsification of public documents, wika ng pulis, habang inilalabas ang mga posas. Ang kalansing ng bakal ay tila isang huling nota sa simponya ng aking paghihiganti. Ngunit sa sandaling lalapitan na ng pulis si Danilo, isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Sa gitna ng desperasyon, bigla siyang tumayo at mabilis na sumugod sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom, handang ilapat ang isang marahas na hampas sa aking mukha o baka higit pa roon. "Sinira mo ang lahat, Alvina! Sinira mo ang buhay ko!" Sigaw niya habang ang kanyang katawan ay tila isang ligaw na hayop na handang manakit. Napaatras ako. Ang tanging naisip ay ang protektahan ng aking tiyan. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay ang narinig sa buong sala, kasabay ng malakas na hiyaw ng mga bisita. "Ligtas ka ba, Alvina?" At sino ang taong humarang sa pag-atake ni Danilo na naging dahilan ng panibagong katahimikan sa loob ng mansyon? Isang mabigat na tunog ng katawan na tumama sa sahig ang bumasag sa tensyon ng silid. Hindi umabot ang mga kamay ni Danilo sa akin. Bago pa man niya madapuan ang dulo ng aking buhok, mabilis siyang hinarang ng mga pulis at itinulak pababa. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa malamig na tiles ng mansyong pinangarap niyang angkinin, habang ang bawat hininga niya ay puno ng puot at pagkatalo. Ang kalansing ng mga posas na isinakal sa kanyang mga pulso ay tila ang huling musika ng aming pagsasama. Isang tunog na malamig, matalim, at pinal. "Bitiwan niyo ako! Alvina! Pagsisihan mo ito! Akin ang lahat ng ito!" Sigaw ni Danilo. Ang kanyang boses ay pumiyok. Sa tindi ng desperasyon, ang kanyang tuksido na kanina ay maayos na maayos. Ngayon ay gulo-gulo at puno ng dumi ng sahig. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinatatayuan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding awa. Isang awa para sa lalaking inakala kong haligi ng aking tahanan, ngunit isa palang anay na unti-unting sumira sa pundasyon nito. Hindi sa iyo ang lahat ng ito, Danilo. Ang lahat ng ito ay itinayo sa pawis ng isang babaeng itinuring mong baog at walang silbi. Ngayong gabi, ang bawat pader ng bahay na ito ay sumasaksi sa iyong kahihiyan. Sa kabilang panig ng sala, si Mama Mila ay tila isang kandilang unti-unting nauubos. Napaupo siya sa gitna ng mga nagkalat na bulaklak at pagkain. Ang kanyang asul na gown ay naging kasing dungis ng kanyang budhi. Ang kanyang mga kumari na kanina ay kausap niya ng mayabang ay isa-isang tumalikod. At mabilis na lumabas ng mansyon, bit-bit ang mga bulong at mapanuring tingin na bukas ay magiging usap-usapan sa buong subdivision. "Alvina, anak, huwag mo itong gawin sa amin. Matanda na ako. Saan ako pupunta?" Ang boses ni Mama Mila ay naging isang mahinang hikbi, ang huling baraha ng manipulasyon na pilit niyang inilalatag. "Hindi niyo ako anak, Ginang Hernandez." Mariin kong sagot. "Ang anak niyo ay ang kasakiman niyo. Doon kayo humingi ng tulong ngayon." Lumapit si Attorney Valdez at iniabot sa mga pulis ang mga selyadong dokumento. Lahat ng ebidensya ng qualified theft, falsification, at maging ang pagtatangka sa buhay ni Alvina ay nasa amin na. Hindi lang ang bahay na ito ang mawawala sa inyo, pati ang kalayaan niyo ay kukunin ng batas. Sa isang sulok, nakita ko si Rhea na tahimik na lumuluha habang yakap ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang sarili ko sa kanya.
Isang babaeng naniwala sa mga matatamis na salita ng isang lalaking walang dangal. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat. Iyong pera na ibinigay ko sa iyo noon, gamitin mo para sa bata. Palakihin mo siyang may dangal, malayo sa mga taong ito. Bulong ko. Walang pasasalamat na lumabas sa kanyang mga labi. Tanging isang dahan-dahang pagtango lamang habang mabilis siyang lumabas ng mansyon. Iniiwan ng lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng paraiso. Habang hinihila ng mga pulis si Danilo palabas, ang bawat pagsigaw niya ay unti-unting humina hanggang sa mabalot ng katahimikan ang buong mansyon. Ang mga ilaw na kanina ay kumukititap ay tila naging maputla. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na sala kasama si Nanay Isabel na dahan-dahang lumapit sa akin at hinaplos ang aking likod. Tapos na, Alvina. Malaya ka na. Bulong ni Nanay Isabel. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at halimuyak ng mga bulaklak na malapit ng malanta. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang isang matinding lumbay. Ang tagumpay na ito ay may kasamang pait. Ang bahay na ito, na itinayo ko para sa pamilya, ay naging isang kabaong ng aking mga pangarap. Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring. Inilapag ko ito sa ibabaw ng malamig na mesa sa tabi ng isang basong kristal na may tira pang alak. Ang gintong singsing ay kuminang sa ilalim ng ilaw. Isang maliit na bilog na sumasagisag sa 7 taon ng aking buhay na natapos na. Tumingala ako sa grandiosong hagdanan. Ang mansyong ito ay hindi na tahanan. Isa na lamang itong monumento ng isang pagkakamali. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ramdam ang munting pintig na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Ngunit habang tinitignan ko ang bukas na pinto kung saan inilabas ang mga taong sumira sa akin, isang hindi inaasahang tunog ang narinig mula sa itaas na bahagi ng bahay. Isang tunog ng isang bagay na mabilis na gumugulong pababa sa hagdanan. Isang maliit na bola ng bata. Ang bolang pag-aari ni Danilo Jr. na naiwan sa gulo. Paano mo bubuuin ang isang bagong buhay sa gitna ng mga alaala ng pagkakanulo, Alvina? At sapat na ba ang karma na natanggap nila upang mapawi ang sugat sa iyong puso? O mayroon pang isang huling twist na naghihintay sa iyo sa dilim ng gabing ito? Tila naging isang malaking kabaong ang mansyong ito sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat sulok na dati ay puno ng ingay ng paghahanda para sa isang huwad na selebrasyon ay nabalot ngayon ng isang malamig at mapanglaw na hangin. Nakatayo ako sa gitna ng sala, pinagmamasdan ng bawat mamahaling kagamitan na ako ang bumili, bawat kurtinang ako ang pumili, at bawat pangarap na itinanim ko sa lupang puno ng lason. Ang mansyong ito na akala ko ay magiging tahanan ay isa lamang palang magarang bilangguan na sa wakas ay nabuksan na ang mga rehas. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto, bit-bit ang isang maliit na maleta. Naroon lamang ang aking mga personal na gamit, ang mga dokumento ng aking kumpanya, at ang munting sapatos na pambata. Iniwan ko ang lahat ng karangyaan, ang mga kristal, ang mga nara, at ang mga alahas na may bahid ng panlilinlang. Hindi ko na kailangan ang mga ito. Ang tunay na yaman ay ang kalayaang muli kong naramdaman sa bawat paghinga ko. Alvina, handa na ang sasakyan sa labas, wika ni Nanay Isabel. Ang kanyang boses ay banayad, tila isang haplos ng isang ina na nagbibigay ng lakas. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ngunit may kasama ring kagalakan dahil alam niyang sa wakas ay tapos na ang aking paghihirap. Nay, ayaw ko nang bumalik dito. Ipaubayan niyo na sa mga abogado ang pagbebenta ng mansyong ito. Ang mapagbebentahan ay itutulong natin sa mga foundation para sa mga biktima ng domestic abuse. Tugon ko, habang huling beses na nilingon ang hagdanan. Gusto kong ang bawat sentimong galing sa sakit na ito ay maging lunas para sa iba.
Sumakay ako sa sasakyan at pinanood ang unti-unting paglayo ng mansyon sa aking paningin. Habang binabagtas namin ang daan, palabas ng subdivision, nakita ko ang balita sa aking telepono. Ang larawan ni Danilo na nakayuko habang ipinapasok sa presinto ay kumalat na sa social media. Ang kanyang reputasyon na higit pa sa kanyang buhay ay gumuho na sa isang iglap. Si Mama Mila naman, ayon sa ulat ng aking tauhan, ay pansamantalang nananatili sa isang maliit na kwarto sa kanilang probinsya. Iniwan ng lahat ng mga kumaring dati ay nakapaligid sa kanya. Ang kanilang karma ay hindi nanggaling sa aking kamay, kundi sa sarili nilang mga gawa. Pumunta kami sa isang maliit na bahay malapit sa dagat, malayo sa polusyon ng lungsod at sa lason ng nakaraan. Ito ay isang simpleng bahay na may puting dingding at malalaking bintana, kung saan malayang pumapasok ang sikat ng araw. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyay na nagpapatulog sa bawat takot na natitira sa aking puso. Inilapag ko ang aking maleta at lumakad patungo sa veranda. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang alat ng dagat na humalik sa aking balat. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ramdam ang munting pintig na tila sumasabay sa ritmo ng kalikasan. Sa sandaling ito, hindi ko na nararamdaman ang pait ng pagtataksil ni Danilo. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na kapayapaan, ang pag-asa na matagal kong kinalimutan. Dito tayo magsisimula, anak. Bulong ko sa hangin. Dito, lalaki kang nakikita ang ganda ng mundo, malayo sa mga kasinungalingan. Lalaki kang alam ang halaga ng katapatan at ang lakas ng pagpapatawad sa sarili. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang bawat luhang ibinuhos ko noon ay tila naging tubig na nagdidilig sa isang bagong binhi ng buhay sa aking loob. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng hustisya, ngunit ang pananahimik na ito ang nagbigay sa akin ng lunas. Nang gabi ring iyon, habang nakaupo ako sa tapat ng isang maliit na lampara, binuksan ko ang aking journal. Isinulat ko ang unang salita para sa aking bagong kabanata, Malaya. Ngunit sa gitna ng aking pagsusulat, isang mahinang katok ang narinig sa aking pinto. Hindi ito ang mabigat na katok ng mga pulis o ang marahas na katok ng mga kaaway. Ito ay isang banayad na katok, tila isang paanyaya. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak at isang maliit na card na may pamilyar na sulat kamay. Ang bawat paglubog ng araw ay hudyat lamang ng isang mas maliwanag na bukas. Nandito lang ako, Alvina. Sino ang taong ito na nananatili sa aking tabi sa kabila ng lahat? At handa na nga ba akong buksan muli ang aking puso para sa isang bagong pag-ibig o ang kapayapaang ito ang tanging nais kong makasama habang buhay? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na humahaplos sa pampang at dahan-dahang binubura ang mga bakas ng nakaraan sa buhangin. Nakatayo ako sa veranda ng aking maliit na tahanan sa Batanes, habang ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng lunti ang damo at alat ng dagat. Ang dating Alvina na nabubuhay sa gitna ng ingay ng mga makina at lason ng mga peking ngiti ay wala na. Ang Alvina na narito ngayon ay isang babaeng natagpuan ng kanyang tunay na sarili sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng silid, narinig ko ang mahinang halinghing ng isang sanggol. Ang tunog na naging pinakamahalagang musika sa aking buhay. Lumapit ako sa duyan at binuhat ang aking anak, si Gabriel. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, malinis at puno ng liwanag, walang bakas ng kadilimang iniwan ng kanyang ama. Sa bawat pagngiti niya, naramdaman ko ang ganap na paghilom ng aking mga sugat. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit o ibinalik ko ang tiwalang sinira nila.
Ang pagpapatawad ay ang pagpili kong huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa aking puso. Hinayaan ko ang batas na gumawa ng nararapat para kay Danilo. Balita ko, sa loob ng kulungan, ang tanging kasama niya ay ang pagsisising huli na. Si Mama Mila naman ay nananatiling mag-isa sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Iniwan ang lahat dahil sa kanyang sariling kasamaan. Hindi ko na sila kailangang sumpain. Ang buhay na mismo ang nagbigay sa kanila ng kanilang nararapat na bahagi. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa kanila, kundi ang makita silang nawala sa buhay ko habang ako ay patuloy na sumisibol. Natagpuan ko na ang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa isang mansyong gawa sa nara at kristal, kundi sa isang tahanang puno ng katotohanan at pagmamahal. Ang yaman na mayroon ako ngayon ay hindi mabibilang sa bank account, kundi sa bawat segundong kayakap ko ang aking anak nang walang takot at pagdududa. Ang natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay simple lang. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magluwal ng anak o sa rami ng kanyang ari-arian. Ang tunay na lakas ay nasa kanyang kakayahang bumangon mula sa abo ng pagkakanulo at muling buuin ang kanyang sarili ng mas matatag kaysa noon. Ang bawat sugat ay hindi marka ng kahinaan, kundi mga peklat ng isang mandirigmang nagwagi sa laban ng buhay. Tumingala ako sa langit kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang napakagandang kulay kahel sa buong paligid. Isang pamilyar na anino ang lumapit sa akin, si Attorney Valdez, o mas kilala ko na ngayon bilang si David. Hindi siya dumating bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigang nanatili sa pinakamadilim kong gabi. "Handa ka na ba para sa hapunan, Alvina?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang uri ng lambing na matagal kong hindi naramdaman. Ngumiti ako sa kanya, isang ngingiting totoo at abot sa aking mga mata. "Handa na ako, David. Handa na ako sa lahat ng darating." Ang kwento ng bahay ng mga kasinungalingan ay natapos na. Ang sinisimulan ko ngayon ay ang kwento ng tahanan ng katotohanan. Isang buhay na malaya, payapa at puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat unos, palaging may isang bagong umaga na naghihintay, sapat na upang patuyuin ang bawat luha at bigyang daan ang isang mas malakas na pagsilang. Salamat sa mga luha dahil tinuruan niyo akong makakita ng malinaw. Salamat sa sakit dahil ginawa niyo akong matapang. At salamat sa pag-ibig dahil sa huli, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit sulit ang muling sumubok.